Mga kaibigan, isang oras na ang Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Ready nga! Sigurado ka? Totoo? Samahan sina Kata Inocencio at Alex Tinsay mula alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, live sa DZIQ 990 AM Radio Inquirer. Kaya tara na magbalitaktakan tayo. Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Tatlong dekadang namayagpag sa Katanyagan. Bawat pelikula ay pinilahan sa takilya. Patok na patok, wika nga. Siya si Rio Locsin. Taglay ay kagandahang tila ng aakit. Di pinangarap ni Rio ang pag-aartista. Mami lang niya ang may gusto noon. Ginawa niya yon bilang isang masunuring anak. Frustration niya ng mami ko. Nung araw, lumalabas-labas siya sa movies, pero hindi rin siya masyadong nag-click, hindi siya masyadong nagtagumpay, kaya medyo pinasa niya yung frustration sa akin. Noong panahong yon ay uso ang tinatawag na bold movies. Walang ibang paraan kundi sundan mo yon. Pero eventually naman nakakawala ako sa ganong image at nabigyan naman ng pagkakataon na makaalte, kaya hanggang ngayon, andito pa rin naman ako. Sa kabila ng katanyagan at kasaganaang tinatamasa noon, may kalungkutang bumabalot sa katauhan ng batang aktres. Ang amang nakilala simula sa pagkabata, nagpalaki sa kanya, nagpaaral, nagbigay ng lahat ng pangangailangan nilang mag-ina ay bigla na lang nawala. Hindi pala iyon tunay na ama. Nakilala niya ang tunay na ama nang siya ay 19 na taong gulang na. Unti-unti gumagawa ako, bumubuo ako ng relasyon sa kanya, pero parang hindi ganun kadali. Kahit pa paano naramdaman ko na nakilala ko ang biological father ko bago siya namatay. Noon nabuo ang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya na hindi kailanman magkakawatak-watak, subalit hindi ganoon ang nangyari. Hanggat maaari, gusto ko lumaki ang mga anak ko na kumpletong pamilya. Pero yun na nga, sa kasamaang palad, kung ano yung kinagisnan ko, medyo dinaanan ko rin ngayon kasi I had a first marriage and yun nga, it failed. Hanggang sa dumating sa buhay niya ang basketball player na si Padim Israel noong 1986. Kapwa makamundo dahil na rin sa uri ng hanap buhay, pelikula at basketball. Subalit di nagtagal ay kapwa sila binago ng Diyos. Parang imposible, pero iba ang kamay ng Diyos, iba ang ginawa niya sa buhay namin pareho. Who would have thought na babaguhin yung asawa ko ngayon? Ako rin babaguhin ang buhay ko. Talagang 180 degrees, binago talaga yung buhay namin pareho. Sa kasalukuyan, maligaya si Rio sa piling ng asawa na ngayon ay pastor na. Kakaibang kasiyahan din ang nadarama sa pagpapalaki sa 3 anak na babae, may edad na 25, 23 at 16. Naging gabay niya ang karanasang sinapit simula pagkabata. Wasak na pamilya at ina na nagdikta sa kanyang buhay. Kung may problemang dumarating, iisa lamang ang pinupuntahan ni Rio. Ang importante talagang lumalapit kayo sa Diyos. Lord, hindi namin kaya on our own. Bago pa naman natin sabihin, alam na ng Diyos eh. Kaya kailangan talaga constantly nakahook up ka sa Lord. God is love. He first loved us. Yung nasa putikan pa lang tayo, sinner pa lang tayo, minahal na tayo. Sino naman tayo para hindi suklian ang pagmamahal na yun? Yun ang gusto kong ipakita, na ang Diyos ay nagmamahal. At yung pagmamahal niya walang limitasyon, walang pinipiling tao. Yun ang gusto kong makita ng tao rin sa akin, na kung ano yung chance na binigay ng Lord sa akin, bawat isa sa inyo pwede magkaroon ng ganun na chance at ng ganung pagmamahal. Kapag luha na lang ang iyong kapiling o nasa malayo ka at nag-iisa, kapag hindi mo na kayang iboses ang nasa loob mo, huwag kang susuko. May kasama ka na makikinig sa'yo.
wag na.